Hello, good morning. No? Ang kapatid ko kay Kristo Jesus. So tayo ba nagagalak no, sa ating pagkantahan? Naway na-feel natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At hindi po na mawawala ng saysay yung pagdating niyo po dito kasi mayroon pong purpose ang Panginoon sa inyo. Mayroon po siyang gagawin. No? Hindi man masama, mas mabuti pa. Amen? So, dapat tayo magpatuloy sa kanyang gawain kung ano yung nasimula natin kasi alam natin yung katotohanan at yung nagpapalaya sa ating mga kasalanan. Amen? So, dadako tayo sa ating tithes and offering, ating pagbibigay, ating mga ikapo. Amen? So, alam nyo ba na there's a lesson in giving and tithing? Hindi lamang to sa pera-pera, hindi lamang ito kung ano yung nakukuha natin. Amen? So, nagbi-benefits ito sa ating sarili. Amen? So, una nakaka-benepisyo nito, no? God loves a cheerful giver. Alam po natin yon kasi sinabi po niya sa book of 1 Corinthians, chapter 9, 2 Corinthians, chapter 9, verse 7. So, sinabi niya, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in your response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. So, pinagpala pa ng lubos ating mga binigay kung tayo ay kusa. No? Kusa na nagbibigay sa ating mga finances. Kung ano yung nakukuha natin sa Kanya, yun din nating ibabalik. Pero sinabi natin Diyos, only 10% to your income in 100%. So, ibig sabihin, sa'yo na ang 90%, sa kanya yung 10%. At siya na ang gagawa kung paano ka, no? Kung paano ka gisingin nating Panginoon, no? Paano ka gagabayan? At paano tayo hipoy ng kanyang presensya upang hindi tayo madala sa anumang mga makamundong bagay. So, ang bawat isa sa atin, no? Dapat ay magbigay na talagang naayon sa ating sarili. Amen? So, huwag po natin isipin kung ano yung binigay natin. No? Ang isipin natin, binigay natin to para sa ikakalago ng kanyang iglesia at ating pong ma-please ang ating Panginoong Hesukristo. So dapat wala tayo, no? Walang sapilitan sa ating puso dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Pangalawa, to give is to love. So bakit ba tayo nagbibigay? Kasi mahal natin si kapatid, mahal natin yung iglesia, mahal natin ang ating lipunan, ating layunin, ating Diyos. So, sinabi din niya, no, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, no, if I gave everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. So, baliwala pong lahat yun. No? Kung ano ba yung mga binigay natin sa ibang tao, kung wala tayong pagmamahal, no? Mawawalan po ng saysay at kahit ipamigay natin kung ano yung meron tayo, kung labag naman sa loob natin na mawalan tayo ng mga alahas, cellphone, gadget, di ba? Kung hindi man natin i-release to na walang pagmamahal sa atin, mawawalan din ng saysay. Yun ang maging barrier nating pagpapala. Kaya yung mga panalangin natin na hindi pa nabibigyan ng lunas, ay alam mo na kapatid, ano yung problema. Baka nabibigatan ka sa iyong mga pinapanalangin. So, pangatlo, godly man is obedient. No? Hindi lamang ikay nagbigay, yun na, tapos na. Subalit, nagkukontinue po natin yun sa panglabas. Kasi hindi lamang, yun nga, sabi ko, hindi lamang pera ang binibigay natin, kundi yung kalakasan natin, yung talino natin, at yung paghahayag ng salita ng Diyos. Kasi minsan nakakasalamuha tayo ng mga pilosopo, di ba? Minsan, nakakarap tayo ng magagalitin na tao, nadadamay tayo. So, being obedient, no? Dapat ipamumuhay natin kung ano yung layunin, no? O pagsunod natin sa lituntunin natin Diyos. Kasi dinadala natin ang kanyang imahe. Amen? At para sa ikakalago ng kanyang iglesia.
sa paglaganap ng mga itinurong katotohanan at pagwawalang bisa ng kasalanan dahil sa ating pagsunod sa Kanya. At yun ang maganda sa atin. Amen. Kasi hindi lamang ikaw makakita, kundi mismo yung naka-surroundings na tao. Na yung tao na yan, mabait yan. Amen? Madali mong malapitan. Amen? So, nadadala po sa atin yun. Ayan. Pangatlo, everything will reward to you. Bakit? Kasi kung nagbigay ka ng sagana sa iba, bibigyan ka ng reward ng ating Diyos. Hindi ka naman pagdadamutan. Yung mga anak nga, di ba? Di ba? Sa mga tatay, pag nilalambing, o sige, gawin mo na muna to. Himasin mo muna yung likod ko, yung paa ko, di ba? So, bibigyan ka, after that, bibigyan ka ng reward ng ating Diyos. So, upang dapat yung pagiging giver natin, no? Hindi lamang yung pakikitang tao. Amen? Hindi yung balat sibuyas. So, sabi po sa book of Matthew, chapter 6, verse 4, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So, hindi mo na dapat na ipakita pa sa iba ang inyong pagbibigay. Dapat nagiging kusa tayo. Amen? Dapat, kahit hindi na natin sabi pa sa iba na tinulungan ko yung taong yan, kaya nagkaganyan yung posisyon niya. Tinulungan ko yan, kaya gumaling yan. Hindi na po. Bahala na po ang Diyos na yung magbibigay sa iyo ng balik. Kasi siya yung nakakita. Hindi sa gawa mo, kundi yung puso mo. Kasi, paano ka makabigay kung hindi labag sa puso mo? Amen? So, upang maging lihim yung pagbigay ninyo, no, dapat hindi ka nagpapakitang tao, kundi pinapakita mo sa Diyos na yun ang puso mo sa pagbibigay. Lastly, blessed who generous. So, binibless pa yung mga taong mapagbigay. Amen? Binibless siya. Dahil the Lord blesses everyone who freely gives food to the poor. Sabi po ng Book of Proverbs, chapter 22, verse 9. So, yung pagbibigay, hindi lamang na ikakasaya ng isang tao, kundi ito yung paglago niya. Kasi tumutulong ka sa mahihirap physically. Amen? Kasi alam natin, may kalakasan ka. Inaakbayan mo siya, tinaas mo siya para mapagbigay, no, yung kanyang puso sa ating Diyos. So, ang nagbibigay ng pagkain sa dukha o mahihirap ay tiyak na pagpapalain. So, lalo natin yang ipapatawag ito. Yung attitude natin ba? Amen? Pinupuso natin yon. Kasi bakit? Anak tayo ng Diyos. Amen? So, hindi lamang sa mahihirap, kundi sa pang-pisikal na katayuan. Alam natin na may kalakasan tayo, no? Embrace natin yung kapatiran natin na naglulugmok, nang lulupaypay. Amen? Ibalik natin sila. So, praise God kasi meron tayong bago, di ba? In-embrace ni Ate MJ, yung ibang kanyang ibang kapatiran, no? Na alam niya na mas nakakabuti kung napapadyos niya yung mga iba niyang kapatiran. So, but hindi lamang sa spiritually, bagkus, no? Bagkus, dapat din natin na bigyan pansin ng ating spiritual. Amen? So, isa din act of service, no? It's an act of tithing, yung paghahayo natin ng salita ng Diyos. Amen? So, tithing po din yun, o offering sa ating buhay. So, sa pamagitan ng ating tithes, naaabot natin, no? Yung pangangailangan nila. Hindi natin alam, di ba? Salita lang Diyos ang kailangan pala ng kapatid. Alam natin na mayaman siya, marami siyang pera, bagkus yung kalungkutan niya, hindi pa rin, no? Hindi nawawala. Malay mo, di ba? Nabasahan mo siya ng Bible verse, napasahan mo siya ng mga motivational quotes by reading your daily devotion. So, naaabot natin sila, no? At ito'y nakaganda. Yung katotohanang magpapalaya sa kasalanan natin. Pinalaya mo siya sa kasalanan kasi dinala mo si kapatid. Praise God! Kasi meron tayong mindset na ganyan. Inuuna natin ating kapwa. Kaya blessed who the one
na nagbibigay ng oras sa ibang kapatid. So lastly, so may tanong, paano Kuya Jeff kung wala ko financially? Wala akong pinagkukunang financial. Paano ko ba may balik yung binigay sa akin ng Diyos in tithing or offering? Simple. Simple lamang. Unang-una, time. Wala pong bayad yun. Pero meron kang time. Amen? Ibuhos po natin yun sa Diyos. Kasi bakit? Siya yung unang nagbigay ng hininga mo. Di ba? Sinabi nga, binugahan ka ng ating Diyos para magkabuhay. Pangalawa, talent. Amen. Kung meron kang, di ba? Kung meron kang magandang boses. Kung may hidden talent ka sa pagigitara, piano, drum, di ba? Kung hindi mo na-expose sa iba kasi nahihiya ka, dito kapatid, walang hiya dito kasi gino-glorify natin ng Diyos, hindi yung nakikita natin. At lastly, yung treasure. Hindi lamang treasure na pera to. Amen? Treasure ng yung good health mo, kalakasan mo. Magsisimba ka ba kung ikay lumpo na? Mahirap naman yung kapatid, di ba? Uupo ka na lang. At, di ba? So, dapat yung buong kalakasan mo, amen? Dapat doon natin binibigay. Kasi nga, sabi sa treasure, di ba? A quantity of precious metal, gems, or other valuable object. So, ibig sabihin, kung meron kang mahalagang bagay na iniipon doon, baka may nakita ka ritong may kulang, dagdagan mo. Amen? Kung meron kang, tinatawag nito, yung angking pagdidisenyo, di ba? So, pwede mo yan. Kasi, doon po, nabi-please ang ating Diyos na kahit walang-wala ka, you will provide. Kasi alam niya, yung pagkukulang mo, pupunuin niya ng Diyos. Amen? So, kung lahat po ay galak at nanintindihan yung about lesson in tithes in giving, so, tayo po dapat magalak at tayo hindi nabibigatan sa ating puso. Tayo tumayo at magbigay na po sa ating tithes and offering. At lalo na sa mga nanonood, in-encourage ko po. Amen? Tumulong po tayo sa iglesia ng ating Diyos.